Okay, good morning guys. So, nandito pa tayo mga kabukid sa bukid. So, nagta-transplant po tayo ng ampalaya. Yan. So, basic lang yung pag-transplant ng ampalaya. Siguraduhin nyo lang na hindi maputol yung lateral shoots. Yan po yung iwasan natin. Ngayon, papakita ko sa inyo yung paraan ng pagtatanim namin dito. So ngayon, bala hindi pa masyado nalinisan yung tinatanim na ampalaya, pero wala na yung mga damo. Ngayon naman, ipapakita ko mga kabukid yung sikreto namin sa pagtatanim ng ampalaya. Bali yung una namin ginagawa, no? So naglalagay muna kami ng basal na abono. Kumbaga ito yung pagkain ng tanim natin. Kung sakali siya ay tumubo na. So chicken manure o chicken dung. So hinahalo-halo lang namin yung iti or chicken manure sa lupa. Then konting lupa naman, kumbaga itatahob isabab yung lupa sa taas para hindi makontak yung ugat sa iti. Ngayon naman, pangatlong step, yan. So kung magda-direct seeding kayo mga kabukid, make sure nyo lang na germinated na yung buto. Yan po, for example ito, yan, papansin nyo may lateral shoots nya, mulpot na. So ito po yung pinaka right time sa pagta-transplant, yung ganyan palang kahaba. Pero yung sobrang haba na parang tawgi na, possible na ma-stress yung tanim kasi mapuputol yun. Kadalasan napuputol talaga pag mahaba na. So ngayon naman, pakilikid yung paglagay nito para kung sakali tumubo na siya, yung penetration niya na sa lupa, kung babangon na siya, hindi siya mahirapan. Yan, nakakilikid yan mga kabukid, nandun na sa ilalim. Yan. So yan lang po yung basic na sa pagta-transplant ng direct seeding. So after 2 days babangon na yan. Yan. So dito naman tayo sa next. So another one, pakita ko ulit para yung iba maklaruhan. So chicken dung muna. Hindi muna kami naglalagay ng synthetic. After 2 weeks na kami naglalagay ng synthetic sa tanim. Yan. Ibig sabihin yung mga fertilizer na nabibili natin sa agri-store, yan po yung tulad ng complete urea at saka ammonium. Yan po yung mga halimbawa ng abono na nilalagay. So ngayon, well mix na yung chicken manure at saka soil. Yung buto na yung ilalagay natin. Yan. Tulad nga nasabi ko kanina, siguraduhin nyo muna na germinated na yung buto bago natin ilagay dyan sa butas. Yan po yung sigurado na tutubo yung natin tanim. So dapat nakatagilid, hindi naka kumbaga nakahuyang. Dapat nakatagilid yung buto para if in case tumubo na siya, hindi siya mahirapan or hindi siya mahirapan mag-penetrate sa lupa. Yan, kunting tabon lang sa buto para hindi rin siya mahirapan bumangon kung sakali tutubo na. Yun lang mga kabukid, happy farming. Okay.